Ang taong umiibig, hindi raw tumitingin sa panlabas na kaanyuan, sa estado ng buhay, sa lahi, sa kulay, at sa edad o gulang. Ito po ang napatunayan ng kwento natin ngayon. Storya ng pag-iibigan na handang lumaban, umunawa, maghintay, at magpakasakit anuman ang mangyari. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko lang. Nora! Bumalik ka na dito! Manang, tulungan niyo ako. Parang awan niyo na. Bumalik ka na dito! Nora! Sabi ko sa'yo, huwag ka sa tama mo. Huwag ka sasabay ha! Huwag ka sasalubukan ng tama na! Huwag ka sasalubukan. Teka lang! Hindi po ako magsasampa ng kaso laban sa asawa ko. Ba yan? Bakit hindi? Bugbog sarado ka na, hindi ka pa rin magdedemanda. Hindi naman po dati ganun si Darwin na Dahil lang naman po sa droga Yun na nga yun, may bisyo. Pwede bang ako na lang magdemanda? Nagsasaboy ang manugang ko Kung may ebidensya ho kayo, pwede po. Hindi po pwedeng mawala si Darwin sa amin ng mga anak ko. Para po ito sa kanila. Anong kanila? Paano kung mamatay ka sa susunod? Paano na yung mga anak mo? Sanay po kami sa ganyan, Aling Olive. Mahirap po talaga ang domestic cases. Mag-aaway, magkakasakitan, pagkatapos hindi naman matutuloy ang kaso. Maraming salamat na lang, Kap. Ipilitin kong magsampa lang sa kaso tong anak ko. Sana nga po. Namiss mo na ako? Ha? Sabi ko na nga ba Alam ko naman di mo ako pababayaan Alam mo, paano na lang ako kung wala ako sa buhay niyo, ha? Sino na lang magpapakain sa inyo? Yung nanay mo nagtitinda ng banana Q? Ha? Dalaga na pala tong anak ko, Puti ng legs. Cleavage na, Darwin, ano ka ba? Anak natin yan! Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, di ba na? Huwag mo sasaktan! Lalabang ka na, ha? Hanggang kailan po ba tayo magtitiis kay tatay? Mabait naman siya, anak. Malay mo, palang magbalik naman yung dati niyang ugali. Pero paano pag hindi na? Kahit anong mangyari, anak. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyong mga magkakapatid. Isang bagay na hindi ako papayag na gagawin niya. Tandaan mo yan. Nora, hindi na ako uulit. Sorry. Ganito lagi ang eksena sa tuwing binubugbog ni Darwin ang kanyang misis. Pero sa pagkakataong ito, tutuluyan ng kakasuhan ni Leonora ang malupit na asawa. Nora, babe, sweetheart. Hindi naman pipirma yan dyan. Mahal ako niyan Sige na. Nora, hindi na ako uulit. Uy,
nga sa'yo. Salamat. Lenora, ilabas mo na ako dito! Hi, anak. Ay, Nay. Ay, ano yan? Homework? Hindi po. Personal project para dun sa feasibility study ko. Anak, hindi naman sa tutol ako dyan sa personal project mo na yan, ha? Kasi, tingin ko kailangan mo talagang pagtuunan ng bansin yung personal life mo. Anak, kaya nga tayo pumunta dito sa Maynila, ha? Para maglibang ka. Para makalimutan mo na din yung girlfriend mo, no? Nay, ilang beses ko dapat sabihin sa'yo na nakalimutan ko na siya. Oh, yun naman pala eh. Eh, bakit walang bago? Eh, sa school nyo, ang dami mga sexy, mga magaganda. Nay, siguro hindi ko hinahanap yung sexy o ganda. Gusto ko yung malalim na relationship, yung seryoso. Nako, sige na nga. Nako, Jonathan. O ito ha, huwag mo kakalimutan na teenager ka. Dapat lumalabas ka with your friends. You should be having fun. Alam mo yon? Enjoy, enjoy. Ganyan. Total, nagaya naman yung mga kaibigan ko mag-basketball this weekend. So, punta ako. Yan. Nay, sigurado po ba talaga kayong kaya nyo na? 2 linggo pa lang po yung mga sugat nyo eh. Anak, kaya ko na. Tingnan mo, wala na nga yung mga ibang sugat ko, di ba? At saka, nakakatamad na sa bahay eh. Kaya, alam mo, gusto ko na rin talagang makalabas. Nay, eto nga, kunin mo na po Mabuti yan. yan, mabuti yan. Maglibang-libang ka, manood ka na sine, magpa-parlor ka. Oo, Nay. Bawiin mo yung ilang taong pagpapahirap sa'yo ng demonyo mong asawa. Lola, Ay, akala ko po ba hindi natin ito pag-uusapan? sorry na ako. Pasensya na. Okay lang. Game! Kailangan ko po ba bumili ng yelo? Sariwa pa kay Leonora ang mapait na karanasan sa kamay ng lalaking akala niya'y nagmamahal sa kanya. At dahil dito, nawala na siya ng pag-asa na muling matikman ang tamis ng pag-ibig. Diyan muna kayo, bibili akong yelo, ha? Ah, sige, Nay, ingat ka. Magkano banana Q? 10 lang. 10. Pabili nga ako. Ilan? Lahat. Lahat? Ibig sabihin, lahat papakyawin mo? Sige, anak, dali. Yung soft drinks mo? Salamat. Paido. Salamat. Ako nga pala si Jonathan. Leonora. Siya nga pala si Jessa, panganay ko. Binili mo? Ako nga pala, kalimutan ko. Sige, mauna na ho ako. Ano ba yun? Magkakaroon ka na ata ng pirma nung maliligaw, anak. Hi, anak. Ay, banana cute. Kapogi eh. Uy, pahingi naman. Ano po, marami pa naman na Oo nga, bakit naman ang dami niyan? Diyos ko, mauubos ba natin to? Oo naman, maubos ito. Mauubos mo? Game. Okay, go. Ako malambot eh. Harap. Oo. Nay, ano po ang pusong music nung panahon mo? Tulad na Actually, lumaki ako ng 1980. Ito yung mga panahon na new wave, yung mga tararan. Naisa pa nga. Naalala ko tuloy. Naisa pa, gagayahin ko. O sige, ito click to sa mga ano, yung pagkasayawan na sa dayang. Pararam pam pam barang. Chururo. Naiba na. Anyways, actually panahon nga ng yan, mga new wave, Madonna, Bagets.
Yan, yung mga Michael Jackson. O, di ba? Bakit ba? Kaya lang, Nay, curious lang ako. Gusto ko lang malaman yung mga uso sa panahon niyo. Pag-usapan natin mamaya. Kasi Bakit? kailangan ko pa kasing tawagan ng papa mo nasa Pangasinan. Dali lang ha. Yung telepono ko kasi Nay, nandun. alam ba tutulungan mo ako dito? Mamaya na. Sige na, ngiti-ngiti ka muna dyan ha. Para Dalawa. pam pam param. Shuk bura dun sa. Ilan? Hi, Leonora. Jonathan, hi! Pwede ba ako mo po? O sige, sige. Salamat. Galing akong basketball court. Buti na lang, may natulungan ako na nandito ka pala. Leonora. Di ba dapat Aling Leonora ang tawag mo sa akin? Bakit naman? Hindi ka naman mukhang ganun katanda eh. Kasi, alam mo, halos 40 years old na ako. Akala ko nga 25 ka lang. Sus, ng bola pa. May iba nga ako. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Ba't nandito ka lang at pinapakyaw mo itong mga paninda ko? Alam mo, kung yan ang ginagawa mo para diskartehan ako, para lang maligaw sa anak ko, Actually, sa bagay, mukha ka namang gwapo. talaga, nagkagupo ka sa akin. Oo naman. Tapos, mukhang mabait ka naman. Pero 16 na ako ah. Hindi na ako bata. Oo nga, 16. Kaya lang, ang anak ko, 15 anyos pa lang eh. Leonora, Sabi na nga hindi Leonora eh, Aling Leonora. Naintindihan mo ba ako? Kasi parang dinidisrespeto mo ako tuwing sinasabihan mo akong Leonora. Hindi naman tayo magkapante ng edad. tama ka na may balak ako manligaw. Pero hindi kay Jessa. Hindi sa anak mo. Kanino? Sa'yo. Ako? Nagbibiro ka ba? Hindi. Seryoso ako. Naloloko ka na ba? Gusto kita. Gusto mo tulungan kita? Huwag na, salamat. Hindi, imposible na madala mo to lahat. Kaya Hindi, okay lang. tulungan na lang kita. Ako na dito. Ako na. Sige, salamat. Hindi naman kita niloloko eh. Ano ba itong ginagawa mo? Ay, sweetheart. Miss mo ba ako? Anong ginagawa mo dito? Di ba nakakulong ka? Magaling yung nakuha kong abogado, kaya nakagawa siya ng paraan. I-atras mo ang kaso laban sa akin, ha? Kilala mo ko. May masamang mangyayari kapag hindi mo inatras ang kaso. At ikaw, huwag ka makikialam, ha? Nakita mo yun? Asawa ko yun. Adik yun. At nananakit yun ng tao. Kaya kung hindi ka lalayo sa akin, pati ikaw, sasaktan din niya. Kaya ba may pasaka sa mukha? Ha? Di ba sinabi ko sa'yo? Layuan mo ako. Hindi sumuko si Jonathan sa kanyang panliligaw sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad. Patuloy niya raw ipaglalaban ang kanilang pag-ibig kahit pa marami ang tutol at kahit pa may banta ng adik na mister ni Leonora. Good evening, Jessa. Diyan ba yung nanay mo? Wala. Naka-receive ako ng text na pinapunta niya ako dito. Ako yung nag-text sa'yo. Didiretsuhin kita, Jonathan. Natatakot kami ni Jessa para kay Leonora. Kagagaling niya lang sa isang masakit na karanasan sa asawa niya. Ayaw namin masaktan siya ulit. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko po sasaktan si Leonora. Hindi na importante kung gusto mo siya saktan o ayaw mo. Kaya ayaw mo o gusto mo, masasaktan siya.
Inisip mo man lang ba kung ano mangyayari kapag naging kayo? Magkakaroon ako ng dating 1 taon lang yung tanda sa akin. Pero mahal ko yung nanay mo eh. Mahal ko si Leonora. At wala akong paki kung ano mang sabihin ng ibang tao. Baka pagdating ng panahon, magsawa ka sa anak ko. Ngayon pala nakaka-recover si nanay sa pambubugbog sa kanya ni tatay. Ngayon pala siya nakakabawi. At ayoko makita masaktan ulit siya ng dahil lang sa'yo. Parehas kami ng nanay mo sa maraming bagay. Parehas kami nagmahal. Parehas kami nabigo dahil sa pag-ibig. Parehas kaming takot na magmahal muli. Pero handa ako gawin yun kasi mahal ko yung nanay mo. Handa ako masaktan. Kaya sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan sa inyo yung mga sinasabi ko. Dahil mahal na mahal ko po yung nanay mo. Mahal na mahal ko po si Leonora. Naniniwala ako sa'yo, Jonathan. Nay, anak, siya lang naman ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam na kailanman hindi ko naramdaman. Sana naman po pagbigyan niyo ako bago niyo ako husgahan. Leonora, anong ibig mo sabihin? Yes! Yes! Masyado lang ako nagdala ng emosyon. Anak, kung saan ka masaya, bahala ka. Parang Darwin, di ba si Leonora yun? May asim pa talaga ang misis mo, pare. Ayos Baka na ano yan. kasama mo? Pinagpalit ako sa teenager. Eh, ikaw din ma'am, may babae na eh. Dalawa pa. May iba ako. Lalaki ako. Kapag ganun mong amo, ano? Darling, Pinagpalit mo ako sa teenager. bata lang siya pa. Magkama kayong dalawa! Ha? Magkama kayong dalawa! Ito! Jonathan! Jonathan! Anak! Nasaan naman ako? Okay ka lang ba? Anak! Okay lang po ako. Ay, Diyos ko. Makalasing lang ito na pagtripan ako. Okay lang ako. Hindi po, yung asawa ko po yung may kagagawan nito. Asawa niyo, ho? Eh, sino ho ba kayo? Na ito po si Leonora. Siya po ang girlfriend ko. Girlfriend mo? Diyos ko, Jonathan, is this some kind of a joke? Mamahal ko siya at girlfriend ko siya. Hindi ako nagbibiro. Anak, yan ba ang gusto mo? Eh, anak, mas matanda pa sa akin yan eh. Ay, wala akong paki. Mahal ko siya eh. Ay, hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi kita paniniwalaan. Mahal ko siya, ma. Sandali lang Ay, po. naku, huwag kang makikialam. Naku, iiyak-iyak ka pa. Huwag kang makikialam dito. Oportunista ka. Mrs., mag-iingat kayo sa pagsasalita niyo. Hindi porket mahirap, oportunista. At hindi porket nagmahal sa isang batang lalaki, makate! Halina nga kayo, naka-high blood ako dito. Leonora, please. Hindi lang. Jonathan, tama na! Dito ka na lang sa mami mo. O, tama na. Kala mo ah. Kasalanan mo to eh. Bakit? Hindi mo kami magpapaghiwalay ni Leonora. Ay, naku. Jonathan, nasisiraan ka na ba?
Sige, ituloy mo yan. Kung di kakasuhan ko yung babaeng yan na corruption of minor, ipapakulong ko siya. Akala mo ha, menor de edad ka lang, Jonathan. Wala ka pang legal na kakayahan na magdesisyon para sa sarili mo. Ako at ang daddy mo ang magdidesisyon para sa'yo. Para na rin sa ikabubuti ng lahat at para makaiwas sa gulo at kapahamakan, nakipaghiwalay na si Jonathan sa kanyang kasintahan. Hinayaan niyang mahinog ng panahon. Manang, para daw po sa inyo. Kanino galing to? Ako ba hinahanap mo? Si 8 na ako ngayon. Legal na ako. Pwede na ako mag-desisyon para sa sarili ko. Ano ngayon ang gagawin ko? Anong plano mo? Plano ko bumalik sa'yo. Kung tatanggapin mo ako muli. Magandang plano yan. Susuportahan kita. Pogi mo na. Pinato ka na. Miss kita. Miss din kita. Ang pagbabahagi ni Leonora ng kanyang kwento sa atin ay paraan na rin daw sa kanyang pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig. Kasal sa huwes si Leonora sa dati niyang asawa at naisa na niyang makalaya na sa pamamagitan ng legal na paraan. Dito na kami pumasok upang ipakilala si Leonora sa isang family attorney para mapayuhan siya kung ano ang nararapat na gawin na naaayon sa batas. Meron na kayong grounds para nang sa ganun ay mag-file kayo ng declaration of nullity of marriage ninyo dun sa unang asawa ninyo. Mag-file ng Marami mang dapat asikasuhin, desidido si Leonora na wala ng atrasan nito. Well, kung sakali pang maano na magkaroon ako ng pagkakataon na may anal ko yung wedding ko, pakakasalan mo ba ako? Sandaling tatakas kami sa ordinaryong buhay ng dalawa upang ipadama sa kanila na hindi imposibleng danasin ng mga tunay na nagmamahalan ang maging isang prinsipe at prinsesa. Alam kong hindi madaling tanggapin ang sitwasyon ko. Pero pikit mata mong niyakap ang aking buong pagkatao. Pangahawakan ko ang pangako mo sa akin na tayo ay forever. Parang puto sa diniguan, kari-kari sa alamang, latik sa sapin-sapin. Mahal na mahal kita, Jonathan. Mahal kong Leonora. Noong bata pa ako, kapag narinig ko ang salitang boyfriend at girlfriend, ang naiisip, magkaklase muna sila, magkaibigan, at magkababata. Pero sino mag-aakala na ang puso pala, kapag tumibok sa tamang tao, baliwala na dito ang edad, katayuan sa buhay, o itsura. Alam mo, noong nakita kita, ito pala ang love at first sight. At simula noon, hindi na nagbago ang naramdaman ko sa'yo. Sabihin na nating tadhana, pero ang buhay ko, wala nang pag-aalayang iba, kundi ikaw. I love you, Peach.
Round trip for two with accommodation sa Corregidor Island. Ang isa sa aming mga espesyal na regalo para sa dalawang lovebirds. Nagpapasalamat po kami, dalawa ni Jonathan, dahil kumbaga sa amin pa sa dami namin sa loob ng bahay, hindi na talaga namin makuha yung mga emote namin na bilang nagmamahalan kami. Pero dahil po sa binigay nyo, siguro po parang mag-start ulit kami, baka magkabuo kami ng babying lalaki, kasi wala pa po kaming lalaking baby. Eto po ba si Jonathan? Eto po ba ako? Ang ganda ko talaga. Maraming salamat dahil sa artistang nakuha nyo. Kapoging-pogi ko. Umaasa rin kami na ang pagtatapos ng kwento ng pagmamahalan nila Leonora at Jonathan ay patungo sa katagang they lived happily ever after. Ang kwento nila Leonora at Jonathan ay isa na namang patunay na ang taong tunay na nagmamahal, walang pinipili, walang sinusukuan, at walang hindi kayang pagtagumpayan. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.